Kamusta mga kakwentuhan? Kayo ba ay naniniwala sa sapi, kulam, engkanto, demonyo o sa kahit anumang kababalagan? Kung oo, tara samahan niyo ako pakinggan at alamin ang kwento tungkol sa dalagang sinapian ng dalawang demonyo sa kanyang pinagpiitan noon. Siya si Clarita Villanueva, isang Pilipinang minsang lumikha ng ingay, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Matapos di umano sapian ng mga demonyo sa loob ng mismong kanyang piitan taong 1953. Ang kanyang kwento ay hindi na pangkaraniwan sa kasalukuyan, ngunit patotoo ng mga saksi. Ito ay isang katotohanan na gumimbal sa maraming konserbatibong paniniwala, hindi isang katangisip, hindi isang imahinasyon lamang. Si Clarita ay nagmula sa isang simpleng pamilya sa Bacolod at mag-isang tinataguyod ng kanyang ina si Clarita dahil sa naghiwalay na ang kanyang mga magulang. Ayon sa report, ang kanyang ina ay isang espiritista na harap-harapang nagsasagawa ng mga hindi pangkaraniwang seremonya. Ngunit ang lahat ng ito ay walang katotohanan. Kumbaga, ang kapangyarihan niya ay peke lamang. Sinasamantala at ginugoyo niya ang mga taong walang kamuang-muang na buo ang paniniwala dito. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ina na tanging sumusuporta sa kanya ay binawian ng buhay. At dahil sa pangyayaring ito ay unti-unting napariwara ang buhay ni Clarita. Dumaan ang mga buwan, napasakamay siya ng mga taong mapagsamantala. Inabuso siya at sinira ang kamusmusan ng dalaga. Ang mga lalaki ay tinuruan siya mamuhay na sariling laman ang gagamitin kapalit ng pera. Lumipas ang mga taon, ganito ang naging hanap buhay ni Clarita. 17 taong gulang siya noon nung mapunta siya ng Maynila. At dahil baguhan, ilang araw siyang nagpalaboy-laboy sa kalsada hanggang sa makahanap siya ng trabaho at napasok siya sa isang club bilang isang dancer. Isang araw ay mahina ang kita niya sa kanilang club. At nung bumili siya ng sigarilyo sa kanto, doon niya naisipan na magyaya sa mga lalaki na makipagtalik sa kanya kapalit ng pera. 2 lalaki noon ang dumaan sa harapan niya kung saan siya nakatayo. Inaya niya ito, pero lingid sa kaalaman niya, ang mga lalaki pala na ito ay mga nakasibilyang pulis. Ipinagbabawal ang ginagawa niya at inaresto at dinala siya sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Ilang araw siya nagtagal doon sa mga kapulisan at di nagtagal ay inilipat siya sa Bilibid. Sa unang araw ng kanyang pagkakulong ay maayos naman, pero lingid sa kaalaman niya ay makakaranas siya ng mga malaipiyerong karanasan sa mismong loob ng Bilibid. At sa loob ng selda ay madami rin siyang kasamang mga babae. Lumipas ang ilang araw, napansin ng mga kasamahan niya sa selda na iba na ang kinikilos ni Clarita. Una ay para siyang may hinahabol habang nakatingin sa kisame, at kasabay na unti-unting paglalakad at walang tigil na pagbubulong. At sinabihan ni Clarita ang kanyang mga kasamahan na may nakikita siyang mga kakaibang nilalang sa loob ng selda. At hindi lang isa kundi 2 ang nakikita niyang mga nakakatakot na wangis. Ang isa ay malahalimaw, malaki ang mga mata, mabalahibo at may pangil. Nanilisik at namumula ang mga mata nito. At ang isa naman ay malatyanak, maliit, matutulis at ang mga ngipin. Ang panggagambala sa kanya ng mga ito ay lalong naging agresibo. At sa loob ng selda ay lalo siyang nagsisigaw, naglulumpasay at ninigas ang katawan. At bumabaluktot ang kanyang buong katawan na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Sa lahat ng mga pangyayaring ito sa kanya ay ilang beses na rin siyang nawalan ng malay. At sumunod na mga araw, ang pangyayaring ito ay umabot na sa pisikalan dahil sa nakikita nilang bakas ng mga sugat sa katawan ni Clarita. At ang mga bakas na ito ay bakas ng pangil at kagat ng mga hindi maipaliwanag na nilalang. At napansin ng kanyang mga kasamahan sa selda na kulang na rin ang mga daliri nito dahil sa sobrang pagkikiskis sa pader
na malapit sa sulok ng selda at yun ang pagkakakala ng kasamahan niya sa selda. At may mga ilang kagat din sa batok at sa leeg na imposibleng siyang makakagawa nito. At sinubukan siyang dalhin sa pagamutan ng bilibid at doon ay inalagaan siya ng isang doktor na nagngangalang Lara. Siya ay isang prison physician sa bilibid. At sa kanyang pag-oobserba kay Clarita, pati siya ay napatayo ang mga balahibo. Ayon kay Dr. Lara, sa loob daw ng halos 200 taon mula nung itinayo ang bilangguan, ay wala ni isang nai-report tulad ng insidenteng tulad ng kay Clarita. Gayon din sa buong pag-aaral niya ng medisina. At kinontak niya na ang iba pa niyang mga kaibigang doktor para puntahan ang kanyang pasyente. Pero sa kasamaang palad ay nabigo sila at humingi na siya ng tulong gamit ang radyo para makapagpadala ng mensahe sa ibang mga profesional na manggagaling sa ibang bansa. At ang balita na ito ay hindi lang sa Pilipinas kumalat, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. At maraming bansa na rin ang nagka-interes na idokumento ang pangyayari na ito sa loob ng kulungan tungkol sa kwento ni Clarita. At simula nung mga pangyayari kay Clarita na hindi maipaliwanag ng mga doktor, ay itinali na siya sa hinigaan niyang kama. At sumusuka siya ng dugo doon at may mga sinasabing lingwahe na hindi maintindihan ng mga taong nagbabantay sa kanya. At may isang doktor na sumuri sa kanya at sinabihan siya ni Clarita ng mamatay ka. Kinabukasan, ang doktor na sinabihan ni Clarita ay misteryosong binawian ng buhay. At sa pagpatuloy na pagwawala ni Clarita sa loob ng kulungan, at isang araw ay nagkaroon ng pagtatalo si Clarita at ang gwardya at tumigil si Clarita sa pagwawala. At doon ay biglang nanlisik ang kanyang mga mata at tinignan ang gwardya sabay sabing, Ikaw ay mamamatay. At kinabukasan niya ay misteryosong biglang namatay ang gwardya. At kung ating matatandaan na si Dr. Lara ay humingi ng tulong halos sa buong mundo, pero ni isa ay walang tumugon sa kanya dahil marahil sa takot sa balita na sino man ang sabihan na mamamatay ay agad ay misteryosong namamatay. Pero may isang grupo na nagboluntaryo para pumunta sa Pilipinas at ito ay ang grupo ni Lester Sumrall, isang ebanghelista. At base sa panayam sa kanya, noong mabalitaan ko ang kababalagaan na nangyayari sa Pilipinas, ay sa araw-araw na lumipas ipinagdarasal ko ang bata na layuan ng masasamang espiritu. At noong mga panahon na ngayon ay abala ako sa aming simbahan at bilang isang pastor kailangan kong pagtuunan ng pansin ito. Pero isang araw ang Panginoon ay kinausap ako, sinabihan ako ng Panginoon na pumunta ako sa bansang Pilipinas at ipagdasal ang katawan ng isang bata. Ayoko pumunta noon pero nagsabi ang Panginoon sa akin, ay walang sino man ang pwedeng nating gamiting instrumento upang mailigtas ang bata. At dahil doon pumunta ako ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. At una akong napunta sa impilan ng mayor. Sa Maynila, humingi ako ng pahintulot niya para mabisita si Clarita, pero binalaan ako ng mayor na marami na ang sumubok na pigilan siya pero ni isa walang nagtagumpay. Pagdating ng pastor sa kulungan ay dadatnan niya ang mga physician at ilang mga doktor kasama din doon si Dr. Lara. At batid sa mukha ng doktor na hindi siya naniniwala na matutulungan niya si Clarita. At inutos agad ni Pastor Lester na ilipat si Clarita sa ibang kwarto. At nahirapan ng mga tao kay Clarita na ilipat dahil hindi pangkaraniwan ang lakas nito. At pagdating ni Clarita sa ibang kwarto, tumutok ang paningin ni Clarita sa pastor. Ayaw kitang makita. Lumayo ka. Alam kong ayaw mo sa akin, pumunta ako dito para palayasin ka sa katawan ni Clarita. At dito na nagsimula ang pagwawala ng demonyo sa katawan ni Clarita. At dito na rin nagsimula si Pastor Lester ng kanyang pag-i-exorcist. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, umalis ka sa katawan ni Clarita. At walang tigil sa pagsisigaw at parang nagbabagang uling ang mga mata ni Clarita.
at namimilipid sa sobrang sakit habang si Pastor Lester ay walang tigil sa pagbibigkas ng salita ng Diyos. At tinutukan niya ito ng krus, sabay sabing, "Inuutusan kita na umalis sa katawan ng batang ito. Taglay ko ang kapangyarihang salita ng Diyos at walang sino man ang tatalo sa kanya." At maraming beses ito sinubukan ng pastor at tumagal ito ng halos 3 araw. At sa paglipas ng mga araw ay unti-unting humihina ang dating malakas na katawan ni Clarita. At tumigil na din ang kanyang pagsisigaw at wala na ding lumalabas na lengguwahe sa kanyang mga bibig na hindi maintindihan. At hindi na din ito nagpupumilit na makaalis sa kanyang hinihigaan. At nilipitan siya ng pastor. Nagkatitigan silang dalawa at biglang tumulo ang luha ni Clarita. At bahagyang umito ito at dahan-dahang bumangon at nakiramdam sa kanyang paligid. At nakita niya doon ang mga doktor na sumuri sa kanya, sabay sabing, "Wala na sila." At mabilis pumunta sa himpilan ng mayor si Dr. Lara para ibalita sa mayor ang pagaling ni Clarita. At ayon kay Pastor Lester ay magaling na doktor si Lara, ngunit kulang lang dito ay ang paniniwala sa Panginoon. At hindi nawala ang mga demonyo na nanggaling sa loob ng katawan ni Clarita, at ang mga ito ay patuloy na naghahasik ng lagim sa buong kamunduhan. Kaya ngayon inaanyayahan ko kayo lahat na manampalataya. At dito na po nagtatapos ang kwento tungkol sa pagsanib ng demonyo sa katauhan ni Clarita Villanueva. Sana po ay napagpulutan niyo rin ito ng aral.